Good afternoon po, ma'am. Ako po. Yes, good afternoon, Lito. Ako si Maria Johanna De Dios. Ah, ako ay isang environmentalist kasi ako ay nagtapos ng MS Environmental Management. Sa ngayon, dati ako nag-work sa PhilRise as Science Research Specialist 2. Pero sa ngayon, nandito ako ngayon sa ISEM para gumawa ng mga proyekto. So, ma'am, since isa po kayong environmentalist, maaari ko po ba kayong tanungin kung ano po ang perception nyo o pagpapakahulugan ninyo sa kalikasan? Oo naman, kaya ka nga nandito, di ba? Para Opo. ako interviewin. So, ang pagtatanong ay maayos lang sa akin na sagutin. Tungkol sa kalikasan, maaaring nating sabihin ito ay ang ating kapaligiran o ang ating kung saan tayo naninirahan, kagaya ng lupa, ang tubig at ang hangin. Ito ay ating kalikasan na dapat nating pangalagaan. So, ma'am, sa ngayon po, sa tingin ninyo, maayos po ba yung pangangalaga sa ating kalikasan? Sa ngayon, dahil sa nangyayaring climate change, masasabi kong hindi eh. Pero sa iba, syempre, maayos yung pangangalaga nila dahil sa global naman ito, ang impact na nagagawa ng isang tao sa iba't ibang lugar ay napagsasama-sama. Kaya nangyayari na hindi maganda ang nangyayari sa ating kalikasan. Halimbawa na lamang ang human anthropogenic activities ng bawat isa sa pagluluto na lamang ay may environmental impact. Ano So, ba ang dapat natin idagdag doon? Halimbawa, ako, naglalaba ako, di ba gumagamit tayo ng mga chlorine, Clorox, opo. may impact yun sa ating air pollution. As air pollution, kasi yung chlorine, pag nag-evaporate, mayroon siyang epekto sa air. Kaya yan naman ang ating So maraming impact na nangyayari sa aspect impact lang yan. Kumbaga, kung ano yung ating ginagawa ngayon, yung epekto nito sa ginagawa nating aktibidades ay malaki ang nangyayari sa ating klima o climate change. So, ma'am, bilang po nandito po kayo sa isang institusyon dito nga po sa Central Luzon State University. Sa tingin niyo po, maayos din po ba ang pangangalaga ng CLSU tungkol po sa ating kalikasan? Natawa akong bigla sa tanong mo. Actually, nung kararating ko rito last December 1, nag-observe din ako kasi nasanay ako na talaga namang maayos ang kapaligiran ng isang institusyon o isang universidad. Kasi nanggaling ako sa standard na lugar. Kumbaga, merong quality, may environmental, at may occupational na pinangangalagaan kasi international yon. So ngayon, dahil nandito ako, in-observe ko lahat ng mga estudyante. Masasabi kong may segregation naman sila, though hindi na naman.